Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ito na yung sinabi ko sa inyo na mayroong bagong strategy ngayon ng China. Pang matagalan talaga to. Aabot ito ng ilang henerasyon. Dalawang henerasyon o dalawang dekada para magbunga ang kanilang programa na ito na strategy nila. Bagong-bagong strategy ito ng China para matiktikan nila ang kanilang mga kalaban na bansa. So instead na magpadala sila ng spy, hindi muna para hindi mahalata. Mayroon silang programa ngayon sa China na pwede silang magpasurrogate. Ibig sabihin parang sa India, yung mga babae doon sa China ay pwedeng buntisin ng mga Amerikano. Yung mga Amerikano mahilig ng Chinese eh. So pwede nilang buntisin yon, kunin ng anak, dalhin sa Amerika. Ngayon dahil sa ang nagbuntis ay Amerikano, merong legal papers yan na adoption. Di ba dadalhin sa Amerika, yung bata doon na isinilang, automatic Amerikano yun. Pero in-check yun, Chinese yun na naka-record yun sa CCP calendar list. Naka-record yun kung sino ang magulang at sino yung anak na nandun na sa Amerika isinilang. Napakawalang hiya na strategy, mga kababayan. Ngayon lang nalaman ng Amerika na naku, delikado pala tayo nito. Paglaki ng mga bata na yan ay dadalawin yan ng mga komunista na opisyal ng ng China. Tapos i-brainwash na magiging spy ka. Siyempre yung bata lumaki ng Amerika, Amerikano, nag-aaral sa mga university. Akalain mo na hindi spy dahil doon na nga sinilang. Pero hindi pala, grabe. This is a long-term plan for China para makapag-espiya talaga sa Amerika at sa iba pang bansa. Grabe, no? Surrogation, yung surrogate mother, yung buntisin mo yung Chinese na babae, babayaran mo siya sa kanyang serbisyo, and then pag-deliver niya ng bata, dalhin mo sa Amerika with legal papers, automatic Amerikano yun. Kaya ito yung inano ngayon ng Kongreso ng Amerika na pag-aralan nila yan kung anong batas ang gagawin nila sa paglaki ng mga Chinese na yan na mga sanggol na automatic magiging Amerikano. Paglaki niyan ay indoctrinate na yan ng China at magiging mga spy na yan mismo sa Amerika. Kaya napakahirap niyan eh. Grabe talaga ang China, no? Gumawa sila ng programa na yung mga babae nila ay pwedeng buntisin ng mga foreigners para magkaanak as a surrogate mother. Parang sa India, di ba? And then dalhin sa Amerika yung sanggol, doon na lumaki, automatic sa batas ng Amerika. Kapag doon ka isinilang, Amerikano ka. Kaya kailangan baguhin ang batas na yan ng Amerikano. Grabe, napakagaling. Napakawalang iyang galing ng plano ng mga inchik na yan, mga kababayan. So ito yung balita atin panoorin. Who had 10 daughters through surrogacy in the U.S., where commercial surrogacy is legal in some states. But more importantly, their children can automatically obtain U.S. passports, which can open doors to future immigration for the parents. Chinese websites are openly promoting Chinese birth tourism. website ay nag-promote ng birth tourism. Ibig sabihin, magturo ka lang sa China, pwede ka nang mambuntis doon ng gusto mo. Di ba? At surrogate nga magiging surrogate mother siya. At kapag nanganak siya ay, of course, binili mo yung bata, binayaran mo Legal yun sa China kasi yun ang kanilang programa ngayon. Para yung mga sanggol na mga inchik, na mga pitos pa lamang inchik na, ay doon isisilang sa Amerika at automatic magiging Amerikano. Nako, grabe no? Napakawalang hiyang plano yan. Batang-bata pa, Chinese, spy, sanggol pa lang, pitos pa lang, spy na Kaya dapat gagawa ang Amerika ng batas dyan na mahigpit
na ipagbawal na yung surrogation of Chinese baby. Hindi na pwede yung magbuntis ng mga inchik na babae and then pag nanganak dalhin yung inchik na sanggol sa Amerika. Hindi na yan pwede. Marami namang magagandang lahi, di ba, na may surrogation. Doon sa India, legal yan na trabaho eh. Buntisin mo yung mga Indian na babae, dalhin sa Amerika. Grabe. Kailangan ipagbawal lang talaga yan kasi delikado yan sa Amerika eh. Na yung mga sanggol pala doon ay paglaki niyan, spy pala yan eh. Grabe. Kaya ito, patuloy tayo sa balitang to. Nakakaalarma na balita to. Ngayon ko lang itong nalaman eh. Attracting a ton of clients. On NTD's Capital Report, Katie Frost, a Republican strategist, said this. Many cases, it's a place like communist China. There are 107 Chinese-owned surrogacy agencies in Southern California alone. So something that was originally intended to make sure that all people who lived in the United States and were born here were treated equally regardless of their race, which is what birthright citizenship, to give that to the children of slaves, was originally for. Now it's being abused, where people who arguably are our enemies are using it to exploit the system, and now we will have children who are raised in communist China, who are members of the Chinese Communist Party, also happen to be Ayan, American so citizens. China That's is abusing in the a new system of America. Yung sistema ng Amerika na kapag isinilang ka, kahit Meksikano ka, Pilipino ka, o anong nationality mo, kapag isinilang ka sa Amerika, sa teritoryo ng Amerika, automatic Amerikano ka. Napakagandang privilege niyan eh. Ngayon, nalaman ng inchik na, okay pala yan ha. So itong gagawin natin, gawa tayo ng programa sa China na itong baby tourism or sex tourism legal para pag nabuntis yung mga babae, dalhin ng mga Amerikano yung mga batang sanggol o yung Australiano, di ba, nakalaban din ng China o ng UK, ng England, ba, or ng mga Europeans. Kapag dalhin nila yung baby, automatic na yun, nasa listahan ngayon ng CCP. Pupuntahan yun paglaki doon at kumbinsihin na ikaw magiging spy ka ng China dahil ang iyong mama ay nasa China. Di ba? Napakagandang plano sana ng China pero ginamit nila sa kabulastugan eh. Bakit mag-iispiya talaga? Wala na ba talagang ibang magawa ang China? Kundi ganyan, espiya-espiya. Kasi ang mga spy nila ngayon, nahuhuli na eh. Kaya iniba naman nila na siguro yung spy natin ay pitos pa lamang at sanggol pa ay spy na sa Amerika. Grabe. Sana tamaan ng kidlat yung gumawa na yan na strategy. Okay, tapusin natin ng balitang to. And some cases are particularly striking. Chinese billionaire Xu Bo reportedly has over 100 children. He admitted that his goal is to have at least 20 sons through Ayan, so American surrogate merong mothers isang to Chinese inherit businessman his sa Amerika. Chinese business. 100 babies ang ginawa niya sa mga surrogate mother ng Amerika. Baliktad naman ito dahil ang binuntis nito ay mga Amerikana na surrogate mother. So kapag isinilang yun, mga mistisa Amerikana yun, hindi na yun mahalata na inchik. Itong napakawalang hiya talaga dahil ang mga mayayaman na inchik sa China ay binuntisan yung mga surrogate mother, katulad nitong isa dito na na-mention ay 100 babies ang ginawa niya sa mga surrogate mother sa Amerika. Ibig sabihin, mga Amerikana yung binuntis niya as a surrogate mother at pinalaki yung mga anak, 100 ka babies, lahat mga mistisa, kaya hindi na yan mahalata na mga inchik yan. At kapag nakapagtrabaho yan sa Pentagon, di ba, halimbawa sa US Embassy, ang iba dyan ay baka magiging senador, congressman, ay napakahirap na yan. Hindi na yan matrace, mga kababayan. Okay lang kung mukhang inchik yung bata paglaki, kasi interviewin yun, di ba, ng Amerika. Kung mukhang Amerikano dahil ang ina ay Amerikana, ang papa lang ay inchik, mahirap nang yan. Hindi na yan mahalata paglaki niyan.
Kaya nakaka-alarma talaga to. Grabe, anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa new strategy ng China na to para magkaroon sila ng napakaraming spy sa buong mundo? Ay, gumawa sila ng surrogate mother ng mga spy. Ang mga anak ay mga inchik, at kapag dinala sa Amerika o kung saan man sa Europa, kapag laki ay automatic Chinese spy. Ay nako, dito na siguro matatalo ang Amerika at saka kaalyado kapag dumami na ang mga batang ito ng China. Okay, anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment na lang sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat, malaking tulong yan. At sa aking ibet followers, ako'y saludo sa inyo. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.